Parents Against Vape President Reby Relator. Yun. Did I yes, Reby pronounce Relator. your name correctly? Correct. I guess, no? And good morning, Reby. Thank you for joining us. Good morning po at good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Yes, Reby, let's start off yung yung ating talakayan. Ano usually ba ang naririnig natin, no, from parents when it comes to their kids using vape products? Actually, dyan po sa issue na yan, mas kailangan natin ng marami pang edukasyon sa mga parents. Kasi marami pong parents ang hindi alam kung ano ang itsura ng vape. So, doon pa lang malaki na yung gap natin. Kasi akala nila, ang mga vapes kasi ngayon maliliit na lang. Parang kwentas. Para mga USB lang eh. Yes, correct. So, akala ng mga parents, wala lang yon, accessory lang, pero yun pala, bisyo na. Pero, Reby, ano ba, what do you think of the government's efforts when it comes to discouraging the youth from using vape products, especially now kasi kanina pinag-uusapan din namin na even online ito po ay napopromote, easier na mabili siya through online dahil dun sa mga itsura, yung packaging and the flavor. So what do you think po? Sobra po kaming nakukulangan sa aksyon ng gobyerno. May batas naman tayo, pero sa palagay namin, hindi ito strictly na i-implement. May ginawa po kasi yung Baguio City na study. Saan ba at paano ba nakaka-access ang mga bata na 13 to 15-year-old? Kasi sa batas natin, ang may access nito, 18 years old lang pataas. Pero bakit nakaka-access sila? To the point na 1 in every 7 students nagbe-vape. Yeah. Di ba alarming talaga? So, according sa study na ginawa ng Baguio City, alam niyo po ba 24% given by friends or relatives? Parang, oh my gosh, bakit nila nakikitang regalo ito, gift ito? Di ba? Tapos, pangalawa po, sa nakita sa survey na yon, sa study na yon, they bought it online. So, ibig sabihin, kulang na kulang tayo sa regulasyon pagdating sa online stores. Pangatlong mataas na kung saan nila na-access, they bought it from stores, the sari-sari stores. Oh. So, di ba, within 200 meters radius from the schools, dapat hindi ito available. So, bakit nakakabili sila at bakit may nagbebenta sa kanila? Dapat yung regulation talaga ma-check. Yes po, kulang na kulang talaga tayo. So nananawagan talaga kami sa LGUs na sana naman paigtingin po nila yung pag-implement ng batas natin. Yun, and aside from that, how do we encourage then yung mga ibang parents that maybe lack information or hindi nila napapansin, nag-vape anak nila to dissuade their kids from vaping and smoking? Sa akin po, bilang parent, sana once in a while, mag-spot check din sila. Anong meron sa bags ng mga anak nila? Sisain, ano ba ito? Para saan ito? Alamin din kung saan nagpupunta with friends. Kasi nalaman din namin through mga sharings na di ba medyo may kamahalan po ang mga vape pods. So sabi namin, bakit sila nakaka-access pa din, nakakabili? Yun pala, nag-chip in ang ibang mga group of friends. So, siguro sa parents, alamin talaga saan nag-google ng time ang inyong mga anak kung wala sila sa bahay at wala rin sila sa school. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Reby Relator, ang presidente po ng Parents Against Vape. Thank you din po sa oras. Okay.